Part 8. Then, accept the job. Anytime you want you can start your work. Just call me if ready ka na. Update ko rin mga empleyado ko tungkol sa iyo para aware sila. Panay ang buntong hininga niya. No choice, kailangan talaga niya ng trabaho bago maubos ang perang ipon niya. Hindi siya maaring mamili ng trabaho dahil may anak siya na sinusuportahan. Kahit may sustento si Sunshine mula kay Dean ay hindi, maaring umasa lang siya roon. Nahihiya na rin siya sa kuya niya. Sige, tatanggapin ko ang trabaho, sabi niya nang makapagdesisyon. Good. When do you want to start? On Monday, is it okay? Sure, it's up to you. Salamat sa opportunity, sir. Ngumisi si Chris. Come on, just call me Chris. Ngumiti lang siya. Mamaya ay nagpaalam na siya rito. Bago magsimulang magtrabaho ay may nakuha ng yaya ni Sunshine si Sabrina. Sabado ng hapon ay nakatanggap siya ng invitation mula kay Samantha, iniimbita siya nito sa binyag ng pangalawang anak nito. Kinuha siyang ninang na hindi niya alam. Masaya naman siya dahil kahit papano ay hindi siya nakalimutan ng kapatid. Kinabukasan ay gumayak siya para dumalo sa seremonya ng binyag, isinama niya si Sunshine dahil gusto ring makita ni Samantha. Traffic kaya late na silang nakarating sa simbahan. Kaunti lang naman ang mga dumalo. Babae rin ang second baby ni Samantha at saktong 1 taon. Sabay na pala ang 1-year birthday celebration nito. Mag-4 na taon na ang panganay nitong lalaki. Patungo sa altar ng simbahan si Sabrina nang mapansin niya na may nakasunod sa kanya. Mabagal ang hakbang niya dahil sa 3 inches sandals. Iyon lang kasi ang magkasya sa kanya dahil naiwan sa US ang iba. Puting dress na medyo maigsi ang lelayan ng suot niya. Sabi kasi ni Samantha all white dapat ang damit nila. White gown din ang pinasuot niya kay Sunshine. Sa kamamadali niya ay natapilok siya. Kamantek na niyang mabitawan si Sunshine, mabuti may malakas na brasong humagap sa baywang niya at umalalay sa likod ni Sunshine. Tumahip ng husto ang dibdib niya. Sumiksik sa ilong niya ang matapang na pabago ng lalaki. She can't help but feel a familiar heat run through her vein. The guy's presence seems to have a big connection to her. Umiksi si Sunshine at hinarap ang lalaking nasa likuran nila. Inalis ng lalaki ang braso sa baywang niya, pero nakaalalay pa rin ang isang kamay nito sa likod ni Sunshine. Saka lamang niya naituwid ang kanyang tayo at tiniis ang kirot sa kaliwang paa niya na natapilok. Are you okay, baby? Tanong ng pamilyar na boses ng lalaki. Tumuli ng tibok ng puso niya. Marahas siyang pumihit sa likuran. Hindi siya nagkakamali ng naisip, it was Hunter, wearing an all-white tuxedo. He's staring at her daughter, so it means, he was talking to Sunshine. Naibaling naman nito ang tingin sa kanya. Lalo siyang kinabahan. Minsan na niyang naisip na sakaling magkita ulit sila ni Hunter, ikakaila niya na ito ang ama ni Sunshine. Pero paano gayong walang duda dahil parang pinagbiyak na bunga ang mag-ama. Idinadalangin na lang niya na sana nga ay wala ng amnesia si Hunter at nakalimutan siya ulit. Siya na ba ang anak natin, Sab? Biglay tanong nito. Inalipin ng kaba si Sabrina. Hindi nga siya nakalimutan ni Hunter, at wala itong pagdududa kay Sunshine. Nilakasan niya ang loob at mariing pinairal ang pride. No, we never have a child, tugon niya. He sarcastically laughed. Don't me, Sab. I feel my flesh and blood into her, he said aggressively. Nilamon siya ng inis. Feeling mo lang yan. Excuse me, aniya saka ito tinalikuran. Pilit ang saya ni Sabrina habang nakihalubilo sa pamilya ni Samantha. Ninong din pala ng anak nito si Hunter. Hindi siya komportable lalo pagdating sa bahay nila Samantha. Sa hardin ginanap ang salo-salo. Gusto na sana niyang umuwi pero hindi siya pinayagan ni Samantha. Napansin din niya na ayaw magpaawat ni Sunshine sa pakikipaglaro kay Ash, na panganay ni Samantha. May munting bisikleta si Ash na may upuan sa likod para sa pasahero. Masayang nagbibisikleta ang dalawa sa malawak ng hardin. Nakaangkas sa likod si Sunshine. Kasama niya si Samantha sa iisang lamesa. Pinapakain nito ang anak na si Missy. Kamukha pa rin ito ng tatay. Siya naman ay pinipilit kumain dahil talagang hindi siya komportable. Namataan niya si Hunter na kausap, ang pinsan na si Acer at ibang bisita sa open cottage malapit sa playground kung saan naglalaro ang dalawang bata. Ang bilis ng panahon, no?
Ang laki na rin ng anak mo, sabi ni Samantha. Alam nito na anak niya si Sunshine kay Hunter. Oo nga, dalawa na nga ang anak mo, nakangiting sabi niya. Gusto pa nga ni Acer sundan ng isa pang lalaki, sabi nito. Natawa siya. Ang sipag niya, gusto ko rin naman. Gusto ko na pagitnaan ng dalawang lalaki si Missy, amused na sabi ni Samantha. Kung sa bagay, masaya kong maraming anak, kaya nyo namang buhayin. May ba ako, nag-usap na ba kayo ni Hunter? Napalis ang ngiti niya. Matamang tumitig siya kay Samantha. Bakit naman kasi mag-uusap? May iritasyong tanong niya. I know you're still affected but I think Hunter never let you go. He's always asking me about you. He knows that you're pregnant before you left so you can't deny the truth. Wala na akong pakialam sa kanya. Hinawakan ni Samantha ang kamay niya. Sab, alam kong natatakot ka pa rin dahil sa ginawa noon ni Hunter. Pero magaling na siya. Magaling na ang amnesia niya pero hindi kanya nakalimutan. Pero ang ibang sakit niya sa utak, gumaling ba? May diing antag niya. Natigilan si Samantha. Naudlot ang pag-uusap nila ni Samantha nang magsigawan ang mga tao. Napatayo sila. Pinalot ng kaba ang puso niya nang makitang sumimplang sa bike ang dalawang bata. Nadaganan ng bike ang anak niya. Patakbong sumugod siya sa mga ito. Nakuha kaagad ni Acer ang anak nito. Napako ang mga paa niya sa lupa nang maunahan siya ni Hunter sa pagkuha kay Sunshine. Inalo-alo nito ang anak niya na biglang umiyak. Natulala siya nang kaagad ding tumahan si Sunshine at yamakap sa ama nito. It's okay, baby. Daddy is here. Where's the pain, ha? Sabi ni Hunter kay Sunshine. Nangilabot si Sabrina. Nang mahimasmasan ay sumugod siya sa mga ito at inagaw niya si Sunshine mula kay Hunter. Nagulat pa ang binata. You should bring her to the doctor to check her, ani ni Hunter. I know, tipid niyang tugon saka ito tinalikuran. Mabuti na lang may kaibigang pediatrician si Acer na ninang din ng anak nito. Hindi pa ito nakakaalis. Tiningnan nito si Sunshine. May pasa. Sa kanang hita si Sunshine, at may paili ito sa kanang braso na naipit ng bike. Hinatid sila ni Acer sa bahay niya kinagabihan. Nilanat si Sunshine pero napainom na niya ito ng gamot na nireseta ng doktor. Dahil hindi pa gumagaling ang anak niya, hindi na muna siya nag-report sa trabaho. Tumawag naman siya kay Chris at sinabi ang dahilan. Lunes ng umaga ay abala sa paglalaba si Sabrina. Nagtataka siya bakit ang ingay sa labas ng bahay. May kausap si Manang Dorna, na yaya ni Sunshine. Naroon siya sa laundry pero naririnig niya ang ingay. Wala naman si Rosalie dahil sumama sa nanay nito sa trabaho. Mamaya ay tawag ni Manang Dorna. Iniwan niya ang labahan sa katumayo. Manipis na puting t-shirt lang ang suot niya at maikling denim pants. Magulo pa ang buhok niya na basta lang niya pinulupot at tinalian ng pulang ponytail. Napasugod siya sa salas. Ngunit kaagad din siyang natulos sa sahig nang mamataan niya si Hunter na nakapasok na. May bitbit itong malaking basket ng prutas, panpan ng iba-ibang kulay na rosas, at nakakahong regalo. Sorry, pinapasok ko na siya. Siya raw po ang daddy ni Sunshine, anang ginang. Nag-init ang bunbunan niya. Dapat tinanong niyo muna ako. Hindi dapat kayo basta-basta nagpapapasok ng kung sino, hindi napigil na sagot niya. Sorry po. Kilala ko naman po si Sir Hunter, mabait po siya. Ako na lang ang awayin mo, apela ni Hunter. Nilagpasan niya ang ginang sa kanilapitan si Hunter, itigil mo ito, Hunter, aniya. I know you're still mad at me, but, please, give me a chance. I'm very sorry for what I had done to you, samo nito. It's no sense anymore, Hunter. Matagal na kitang kinalimutan. Masaya na kami ng anak ko. Hindi na kita kailangan, giit niya. Hindi mo pwedeng ipagdamot sa akin ang anak ko, matigas na sabi nito. Lalong uminit ang ulo niya. I don't need you, Hunter. Napalaki kong mag-isa si Sunshine na wala ka. Hindi mo lang alam kung anong hirap. Ko para lang makarecover sa trauma at sakit na iniwan mo sa akin. Kamantek ko nang may wala si Sunshine, dahil sa bangungot na itinanim mo sa utak ko. At ngayon maghahabol ka. No way. Please leave us alone. Hindi nakapagsalita si Hunter. Maya-maya ay may bumusinang sasakyan sa labas. Napatakbo.
Si Manang Lorna sa labas at ito ang humarap sa bisita. Mamaya ay bumalik ito. May bisita ka po, anito? Lumabas siya upang harapin ang bisita. Nagulat siya nang makita si Chris sa labas ng gate na may bitbit na panpan ng rosas at malaking paper bag na kulay pula. Nakasuot pa ito ng Amerikana. Hi, I just dropped by to visit you and your daughter, nakangiting sabi nito. Pinuksan niya ang maliit na gate at pinapasok ito. Lumabas naman ng bahay si Hunter. Wala na itong bitbit. Marahil ay iniwan nito ang dala. Kay Manang Lorna, salamat. Pasensya na, hindi pa ako makapagsimulang magtrabaho, aniya. No worries, wala pa naman masyadong trabaho, anito. Nabaling ang tingin nito kay Hunter. May famous model ka atang bisita, pagkuha ay sabi nito, tinutukoy si Hunter. Hindi na siya magtataka bakit kilala nito si Hunter. They both in the top of business industry. Walang imek naman si Hunter na nilagpasan sila. Lumabas ito ng gate pero sinipat ng matalim si Chris. Hindi maintindihan ni Sabrina bakit parang may sariling buhay ang puso niya. Tila gusto nitong habulin si Hunter. Why he's here? Curious na tanong ni Chris. Naglalakad na sila papasok sa kabahayan. He's my ex-boyfriend, walang kiming sagot niya. Napahinto sa harap ng pintuan si Chris at marahas na humarap sa kanya. You mean, Hunter was Sunshine father? Tanong nito. Wala siyang dahilan para magkaila. Malalaman din iyon ni Chris. Tumango siya. Oo, aniya. Tumuloy na sila sa salas. Nakapatong pa sa mesita ang pasalubong ni Hunter. Pinaalis niya. Iyon kay Manang Lorna at ipinalit ang mga dala ni Chris. Grabe, big time rin pala ang ex mo. Pero bakit narito siya? Hiwalay na kayo diba? Anito nang makaupo sa sofa. Lumuklok naman siya sa katapat nitong sofa. He just visiting my daughter, malamig ang tinig na turan niya. And you allowing him to see your daughter. Matamang tumitig siya kay Chris. May panghuhusga ang mga mata nito. Actually not. Ngumisi si Chris. He's being desperate. I think I have an idea why you left Hunter. Curious na tumitig siya sa binata. What? I don't have the intention to destroy his image but I think you know him already. Matagal na wala si Hunter dahil nagpagamot ito sa Florida. Usap-usapan sa business organization na iyon nga, may severe mental disorder si Hunter. Nawindang siya. Kumalat na pala talaga ang kondisyon ni Hunter. Pero lalo pa itong sumikat. Nagkunwari siyang walang pakialam. Ayaw ko na siyang napag-uusapan. Wala na akong pakialam sa kanya, sabi niya. Okay, I'm sorry, ani Chris. So, how's Sunshine? Nakatulog siya sa kwarto. Mabuti wala na siyang lagnat, tugon niya. That's good. Mabuti rin may yaya siya. Pwede mo na siyang iwan para magtrabaho. Oo nga, hindi rin naman ako magtatagal. Napadaan lang talaga ako, pagkuwan ay sabi ni Chris. Tumayo na ito. Sige. Salamat sa pagbisita at sa pasalubong. Tumayo na rin siya. No worries. Just call me if you're ready to work. Okay. Hinatid na niya ito sa labas ng bahay. Papasok na sana siya nang mapansin niya, ang itim na kotse na nakaparada sa likuran ng kotse ni Chris. Nakaalis na si Chris. Nang lumabas si Manang Lorna ay tinanong niya ito. Kaninong kotse yun, Manang? Ay, kotse po yan ni Sir Hunter. Hindi pa pala siya nakaalis. Anito? Kinabahan siya. Nang makapasok ang ginang ay isinara niya ang gate, may kandado pa. Nagsimula na si Sabrina sa trabaho niya bilang office assistant ni Chris. Okay naman pala ang trabaho, hindi mabigat at magkahiwalay sila ng table ni Chris. Nasa isang opisina lang sila pero, dahil sobrang busy ng binata, bihira rin sila nakakapag-usap. Workaholic si Chris, at sa laki ng responsibilidad nito sa kumpanya ay halos doon na ito tumira sa opisina. Kaya hindi siya magtataka bakit binata pa rin ito sa edad na 30y1. Wala pa raw itong naging girlfriend pero may mga dini-date. Kwento ni Din Dave, bago hinawakan ni Chris, ang business ay 2 taon itong nasa custody ng psychiatric hospital, dahil sa trauma na dinanas nito noong nakidnap ito ng mga rebelde. Kidnap for ransom iyon, humingi ng 50 million ang mga rebelde sa parents ni Chris. Sinugod ng mga militar ang kota ng rebelde kaya nagkaroon ng engkwentro. Nasagap si Chris pero hindi ito makausap. Natakot si Sabrina baka may trauma pa rin si Chris.
Madalas niya itong makita na tulala at nakatanaw sa malayo. Kaya pala may kasama rin itong advisor at personal assistant na gumagabay rito. Sabrina. Kumislot si Sabrina nang marinig niya ang boses ni Chris. Matagal na pala itong nakatayo sa harapan niya. Busy kasi siya sa pagsasalansan ng papeles sa bawat folder. Nagangat siya ng mukha. Sorry, inaayos ko kasing mabuti ang files, Anya. Okay lang. Nag-lunch ka na ba? Tanong nito. Hindi pa. Tatapusin ko lang ito para iba naman ang gagawin ko mamaya. Nag-order ako ng food. Sabayan mo akong kumain. Leave that. We had more time to work. Maautoridad na sabi nito. Bilang boss, sinunod niya ito. Iniwan niya ang trabaho saka sumunod kay Chris. Pumasok sila sa lobby kung saan may round table at may nakahaing pagkain. Hindi siya nakapagbaon dahil late na siyang nagising. How's Sunshine? Tanong ni Chris nang magkaharap na sila sa hapagkainan. Magaling na siya, tugon niya. The authentic food catches her attention. She's not into classy food, nor international delicacies, but she's not picky even in not familiar food. She loves those mouthwatering dishes with a simple presentation. May ibang pagkain lalo sa restaurant na over-presentation pero hindi niya gusto ang lasa. Tomorrow we will have a business meeting with a business organization officer in Makati. I want you to come with me. All business owners will participate, I guess, sabi ni Chris. Kailangan ba talaga ako? Yes, I need you to assist me. We discuss the revenue, rules, and regulations regarding any kind of business. We will have also activities and the open forum topic. Okay, if that's required, I'm in. No dress code, just wear a dress either. Tumango siya. Hindi siya makaget over sa lasa ng kinakain niya kaya, hindi na niya masyadong iniintindi ang sinasabi ni Chris. Pagkatapos kumain at tinawagan niya si Manang Dorna para sana kumustahin si Sunshine. Ang tagal nitong sumagot sa tawag niya. Naroon na siya sa kanyang working table. Nakatatlong dial siya bago sumagot ang ginang. Nako, sorry, Sab, hinabol ko kasi si Sunshine, sumama sa daddy niya kanina. Uyak siya ng iyak kaya pinatahan ko muna, sabi ng ginang. Ano, napatayo siya. Paanong sumama? Nariyan ba si Hunter? Inalipin na siya ng kaba. Dumating ho kaninang tanghalian, naghatid ng pagkain at mga laruan ni Sunshine. Hindi naman siya nagtagal. Kaso, noong paalis na siya, humabol si Sunshine hanggang sa gate. Mabuti nakita ni Sir Hunter, ibinalik niya, kwento nito. Naging uneasy siya. Hindi na siya nagtaka kasi mabilis lang mapalapit sa ibang tao si Sunshine. Lalo pa kaya sa tatay nito. Talagang ayaw silang tantanan ni Hunter. Dapat hindi niyo po pinapasok si Hunter, Manang. Nanlumo siya. Hindi naman po, Sa gate lang naman siya pero nang makita niya si Sunshine pumasok siya at kinuha ang bata. Naglaro lang naman sila saglit tapos umalis na si Sir. Mabilis masanay sa tao si Sunshine kaya noong magpaalam si Sir, umiyak siya at sumama. Napasintido siya. Sige, basta i-lock mo lang palagi ang gate. Opo, ma'am. Sa ngayon ay nakatulog na si Sunshine. Teka, anong pagkain at laruan ang binigay ni Hunter? Pagkuwan ay yuzise niya. Spaghetti po at blueberry pie ang pagkain. Ang mga laruan naman ay Barbie at dollhouse. May mga damit din at sandals. Ang cute nga, Bumuntong hininga siya. Okay po. Text nyo lang po ako kapag gising na si Sunshine para makatawag ako, sabi niya. Sige ma'am. Pinutol na niya ang linya. Binalikan niya ang kanyang trabaho. Hindi siya makapag-focus. Maya-mayang dumadapo sa balintatanaw niya si Hunter. Alam niyang mahihirapan siyang pigilan si Hunter para lapitan si Sunshine. Nagpasya siya na huwag na itong pagbawalan, basta hanggang kay Sunshine lang ito makakalapit. Hinatid ni Chris si Sabrina sa bahay niya. Inimbita pa niyang pumasok ang binata pero tumanggi ito. May lakad pa raw ito. Pagbaba niya ng sasakyan ay napansin niya ang itim na Mercedes-Benz sa unahan ng gate. Kinabahan na siya. Umaandar ito. Hindi niya ito pinansin. Lumapit siya sa gate at sanay bubuksan ng may malakas na kamay na humawak sa kanang braso niya. Marahas siyang pumihit sa likuran. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Hunter, suot ang itim na polo at bughaw na pantalon.
Akmang babawiin niya ang braso ngunit hinigpitan nito ang pagkakahawak sa siya hinatak patungo sa kotse nito, isinandal siya nito sa bintana ng kotse. Itutulak sana niya ito ngunit bigla siya nitong siniil ng pangahas na halik sa bibig. Automatiko siyang nanlumo nang gupuin siya ng bayolenteng init. Nagpoprotesta ang isip niya ngunit kumakabig ang kanyang puso.